Hill. Okay, sa Beverly Hills. Ako, baka sabi ko totoo dahil nandun ako. Oo nga. Ito, napaka-credible ng kwento ni Sir. Ganun pa lang nangyari. Kasi ang kwento sa akin before, Sir, parang ang may kasalanan tuloy si FPJ dahil kulang yung kwento eh. Hindi, inaawat ni FPJ Inaawat na siya sabi, pala. ayaw paawat, kaya sinigmuraan niya. Diyos laki, magaling manangkot talaga yun eh. Isang suntok lang ni FPJ. Oo, ay ba, big time. Sabi ko nga sa'yo, pang ano yun eh, panglaban nga ng ano yun eh. Roll. Oo. May kwento nga sa akin si Father eh. Yung tabi ng Premier Production, yung si Bando, di ba? Nakita nila may nagsasyado boxing na ano, pare. Okay. Eh, kumot ka bataan pa, yung mga anong yan. Lawis ka pa ng araw. Hinamon nila yung, ano yan, medyo puti yung ano, sparring, boxing sparring. Puti na, ano? Pare. Okay. Mga siya. Pumunta sila, din na, pagsusot ng glove, makita nila yung litrato kaya tawa ano sila. Kaya sparring ni nung pare, Rocky Marciano. Kaya biglang naprasok sila na. Alam ko ba sa akin yan? Hindi na, ang nagkikwenta ka sa akin yan. Sabi niya, tigilin natin to. Magkaganoon daw. Kuha ng picture din pare sa kanyang ano si Rocky Marciano. Sige, talaga matapang. Totoo pala yung mga Matapang talaga. Hindi po pwedeng ano niya. Kung i-describe nyo yung pagkakaibigan ng tatay nyo at FPJ. Makikita naman natin eh. Kung buhay si APJ sa ngayon, bugay tayo pasto. Dahil kung buhay sana si APJ ang nagsusupply ng gamot niya. Ano hindi nyo pinabayaan naman? Nung matay si APJ, ang alam ko, pinatawag ni Tita Susan, tatay ko na pumunta sa kanila. Parang itutuloy siguro yung pagbibigay ng papagawin sa pangalan ko. Sustento. Ayun, Mayor. Kumusta pa siyang ama? Ha? Bilang ama. May pick yan. Bumili ka ng ano? Bumili ka ng ang palengke sa amin. Dalawang block. Kaya lakad. Hindi mo ka ng lakarin, takbo mo. Dahil pag naglagay ng laway sa dinding yan, Oo. kinakailangan basta yung laway mo. For what? O kinakailangan mo, sariwa ka yan. Pag tuyo yan, may palo ka. Grabe yung timer niya. Matulog na sa tatay niya. Kaya kung lolo ko raw, talagang may 50 araw. Nakita lang may hawak siyang manok. Ang nagbibigay ko, yung meet ng nanay ng father ko na lola, Nimas. Ang ginawa kinuha yung manok, itinalo sa dinding bago umagi eh. Hindi ka pa nagkakape, manok na kagad ang hawak mo. Pinaluto, pakain mo yan. Ewan ko kung yun ang pinagmula kung bakit ayaw niya kumain ng basta may pakla. Hindi nga, hindi Kaya kaya nga, hindi ko na kaya ano yan. Kaya ang sabi ko sa kanya, wala kang problema, di alisan natin ng pakpak yan, saka makain na yung manok. ayaw niya pa rin. Ayaw. So hindi siya kumakain ng manok. Lahat ng may pakpak na eh. Bibi na. Kaya pagalingan na natin pakpak para makakain. Pero ano yan, pagka yung, alam mo yung pagka may kasalanan, talagang bubusugin ka naman sa ano. Doon, minsan di uuwi ng matagal. Pagdating niya, babawi yan. Bakit ka na, merong nakasakay sa kotse na bike. Oh. Ayoko nung lalabas ka, dito ka lang kasama, paikot-ikot ka lang. Okay. Ang age ko na 12 years old, meron na akong motor. 13 years old ako na-upgrade. Naging Ng 1000cc Yamaha. 13 years old? Oo. Wala, di tumatakbo ako na wala naman ako lisensya eh. Grabe. 14 years old ako, 450cc na Honda na tiyatakbo ng araw. Ako lang meron sa ano. Spoiled pala kayo ng tatay niyo. Gusto ko. Kasi kayong panganay. Oo. Minsan dahil sa bahay. Pag ganun mo nang dali si Boy, sa mga security niya, kala ko doon lang ano. Ano sabi kami, baka napunta kang Bicol. Kala niya dyan lang. Oo. Kaya na, mabait, mahigpit. Nasa kanya na lahat. Yung mga pangaral niya sa inyo na hanggang ngayon ina-apply niyo pa rin. Yun lang sa unang-unang inanong nga niya na mag-aaral mabuti. Dahil unang-una, siya nga hindi nakatapos eh. Eh, problema nga, lalo ako na hindi talaga ako nakatapos. Dahil nung nakulong nga siya, hindi na kailangan
tumulong ako sa ano. Hindi naman kung pwede kay PJ lahat ng ano. Kasi kayong panganay. Oo. Kumbaga, responsibilidad niyo na yung mga kapatid niyo, parang gano'n. So nakulong siya, sir. Kamusta naging buhay niyo nun? Nung nawala siya, nasa kulungan siya. 13 years, tama ba? Tulong na lang. Lalo ang mother ko, hindi mo naman papatigil sa trabaho yun eh. Apo. Titinda ng matamis yan. Yes. Nagdadala sa mga office ng ano, mga production office sa eskolta. Okay. Sipag, ano? 100 bote na makapuno, 100 bote ng grabansos, 100 bote ng beans. Gano'n yan. Sasakay na sa taxi yan. Tapos, mga 300 balot. O lahat yan. Bibigyan yung lahat kasi yung nakakit na. Lahat ng mga production? Oo, bibigyan. Kilala ang mga dergos. Kaya lang sa airport niya, kung nag-iipon yan, well, siguro, sabihin ko na, talagang hindi rin kami kakapasin sa buhay ng araw. Okay. Kaya lang kung si airport yun, happy ko lucky eh. Lalo na nga, sa barkada nga. Ako. Sa'yo. Hindi naman siya nagkulang bilang ama. Basta sa akin, malaking bagay yung binigay niya sa amin yung opinion ng labre. Kasi saan dala namin. Bisaya, Mindanao. Iba pagka nalaman labre. Unang tatanungin, ano mo si Bertin? Gaano kayo ka-proud sa father niyo, sir? Ano ako? Ikaw nagtatanong ka. Okay. Lahat ang makamit ko, kahit na Muslim, kahit ano. Yes. Pag tinanong, Bertin. Grabe. Oh. Kilala mo si APJ. Kung yung karakter yun. Matik na. Oo. Basta sinabing Berting Laban, APJ. PJ yung kadikit man. Hindi na yung sasabihin mo si Rudy Fernandez, si Golpi, o APJ. Yun ang kaagad. Pero malapit din siya kila Daboy, no? Kila Daboy, no? Malapit din siya, no? Halos lahat naman. Lahat naman naging absence. Kaya Philip. Philip Salvador. Gusto siyang... Pero iba talaga yung samahan nila ni, ano, ni APJ. Nabanggit niyo kanina, sir, habang nagkukwentuhan tayo. Nagkaroon din ng tampuhan yung dalawa. Hindi ko alam na may tampuhan na pala eh. Yung pala, nang malaman ko, nang umuwi ka na eh, sinabi niya sa akin. Pagdating namin sa, nagyaya lang niya, bibili raw siya ng karne sa Pilam Studio. Pagdating doon, nakita ko nga may nakasabit na karne ng baka. Biglang may lumapit. Hey, tawag kami yung manager. Yun ang anong tawag niya ano eh. Ha? O sino ang doon? Nakita niya, naglalabasan na halos lahat na ng rules. Lumalabas sila dito, Suri, sila dito Davao, sila. Okay. Si Airpat lang dumating doon. Curiosity, okay na, walang problema, bata pa ako na, sumunod ako. Apo. Kita ko sila, nag-iiyakan, parang bata. Gul-gul talaga. Yun pala, isang taon na pala silang hindi nagbabatihan, hindi nagkikita. Anong dahilan ng alitan nila, sir? Yun ang hindi natin alam kung anong pinagana yan. Pero malamang yan, kay Airpat ang pinanggalingan ng away nila. Medyo malalim yan. Oo. I'm sure. Kasi isang taon sila nagtiisan eh. Ngayon, ito pa isa, nung mag-away sila 2004 election. Hindi pa pala, bago pa pala ano, Vice President pa pala si Erap. Oo. Bago pa mag 2004 elections. Oo. Ang tagal din nilang hindi nagbatihan. Tungkol kay Erap, may nasabi lang si Erap na hindi kinagusto ni FPJ. Okay. Away sila. May nasama ni FPJ, parang gano'n. Oo. Kumbaga sana siguro matimbang talaga rin si Erap. Sa kanya. FPJ, no? Hindi matay. No? Away sila. Pagdang muli eh. Ako, nagkasundo na raw sila. Meron pang mantay, makagraduate lang nung anak ko. Sabi ko tayo sa mathematics dito ba? Bakit? Namano na ng pagka-presidente si Erap mo. Sabi ko, yan ang isang maipasok na trabaho ko si Josie. Tanganay ko yun. Apo. Gusto mo talaga makakita. Happy ko nga, kaya nga tinatanong ko nga sa inyo. So, kailangan natin sakyan. Happy ko siya yung problema. Dayo, punta kang Maribeles. May ginagawang pelikula ron. FPJ? Oo. Okay. So, naganda ako yung mga paborito niya. Balot, Penoy, Higupin, Maalat.
Pagdating namin doon, January yata yun, kaya lintikan labing pa lang eh. Okay. Lumalabas ang kwarto. Hmm. Papunta sa isang kwarto. Ayun, ano na. Labra, ba't narito ka? Hindi ka naman kasama sa pelikula. Ano eh, pangulo. Pasok daw sa tinutuluyan ni Tisoy. Sino Tisoy? Brother niya. Okay. Kaya na lumabas. Labra, bakit? Sunod na siya. Hmm. Matagal pa ngayon nilakad niya eh. Pag yan din, lumalabas na eh. Tawag ka. Oh. Pagdating ng pasok ako, naka-break pa. Boy, yun ang problema. Sabi ko, wala naman eh. Gusto ko lang humingi ng ano sa inyo, endorsement. Kasi kag-graduate lang yung anak ko na pwede maipasok natin. Hmm. Siyempre, Connection. oo, connection. President. Hmm. Ay, tinanong ko saan school. Sinabi ko, bawat salita ko, tumatango lang. Hmm. Sabi ko, ang laki ng pinilit nyo. Sabi niya, kailangan. Pero, ganun pa man, naikwento niyo sa akin kung bakit para may tangulo niya. Yung camera niya, nalaglag sa tubig, worth 2 million. Oh my God. Oh, siguro mga 2,000 po niya binili yun. 2,000 for ng sabi ko, may warranty pa naman na. Sabi niya sa akin, I hope so. Ganyan, hindi ko naman sinabi kasi nga, Robby sa Saron ng araw kasi. Sabi niya, gusto niya ito yun na lang sa ano, parang inaanod na ano ng mga drugs. Okay, pinalawag pa doon, inanoy mga ano, doon kinukunan. Akala ko tapos na, ano niya ba yung dala mo dyan? Sabi ko, ano, maalat, balot, saka ano, Penoy. Apo. Tinawag si Tisoy. Kunan mo ng tiga-anin na piraso. Iwan mo, balot mo, lagay mo sa sakyan, iuwi mo sa bahay. Alam ko tapos na. Paglabas na yan, o sige, sabi ko paano ano ko yung gawin ko ng resume, i-mail ko lang sa inyo. Hindi makakarating sa akin yan. Dali mo ng personal. Dito mo lang kay nakalimutan ko yung pangalan ng katulong niya ng araw eh. Diyan mo lang bibigay para makarating sa akin. Pagdating ko nga araw sa bahay may bibigay ko kay Mr. Po. Yan yung sabi ko. Ay, ibigay mo sa akin, sabi ng gwara. Hindi, kaya ano ko rin ibigay. Alam pa kagad. Natimbrihan na. O nakaganyan. Hindi na kasi hindi. Alam nila, pagka yung ginamit yung pangalan yun, Okay. sabi niya ng Mr. Po sa inyo. Sige. Puti, nagantay ka nga kami. Wala makapasok eh. Dami, binigay naman niya yung resume ng bata. Ano na yun, kaya JCRC to. Sila ang nakakaalam kung saan ilalagay yung mga ano. Okay. Hindi nagawa, nainip nga yung anak ko eh. Kaya pumasok na lang sa worker ng cargo. Okay. Oo. So, basta muli, pumasok sa Cebu Pacific. So, tapos ngayon, nasa Tugo. Nasa wedding company. Oo, saan, hindi rin kami natulungan ni Erot nung panahon na yun. Nakita ni si APJ. Si APJ lumapit kay Era, tulungan mo itong bata ito. Hindi, para lumapit kay Erot yun. Binigay lang kay Jessie. Okay. Ito. Okay. O yun naman yung apo di pa, Roberti. Parang ganun lang magiging ano dyan. Wala rin. Ano yung sabi ni father niyo? Hindi ko na pinarating. Hindi na lang. Oo, hindi ko na rin pinarating kay PJ. Magagalit yun. Oo. Ito ngayon, paglabas, may 2 taon mag-ano. Talaga may pangulo. Sinuluduhan siya. Sir. Oh. Saan kayo? Yung APJ. Pinadala po kami ng presidente rito. Para kami puro magsi-security sa inyo. Taga PSG. Hindi ko kailangan ng security. Thank you. Balik na lang kayo. Kalitan ng dalawa. Siguro, very eager talaga silang APG mag-security. Okay. Baka po magalit sa amin si Presidente. Ayun, nagdadinig ko. Sinabi mo, huwag mo hindi ng galit ko. Tapos pinakita niya PSG, alam ko saan sumakay. Sa lumang Etex. Sumakay sa unahan, bumaba. Tapos binigyan ng ano yung walang magpaparada mo kahit ang sakit sa health. Ngayong araw lang ito, ito lang yung pagkakataon para makapaglurin ng ganito. Sabi ko, kamay mo ulit. Ang pinaka ko rin makikita ng ano sa
ng tao doon. Pag sana gusto nila manood shooting, ang dahil. Wala kang makikita na natin sa kapatid. Talagang legit ang pagdanan nila. Nung namatay si FPG, sir, ano naging epekto nito sa baboy? Hinaan po doon. Tuluyan ng mina. 2004 na mamatay si FPJ 2009. Noong 2004 ba, sorry na-diagnose na siya. Oo, meron na. Meron na. Meron na. Malakas kasi yan, kaya lang ng mga 75, 76, ginupo na yan, parang hindi na siya makatayo. Ngayon, hindi kay Tito Boy sa akin, Tito Boy sa Francisco, sa akin Tito Boy, Bautista. Gusto niya, pagka binawian siya ng buhay, kapatero. Hindi nagpaalam sa nanay ko, ayaw ng nanay ko, hindi, sige, lumin niya. Sino nag-isip? Ako. Sila pangalan ko. Ako huling-huling naglinis ng katawan niya. Sabi ko mga tao. Never ko pang ginawa sa kanya namin. Ang una nga niya. Umaga pa lang. Boy, luto ka. Sabi ko na kayo. Sabi. Sige. Punta ko sa atin, bagong bayan. Dali na ako. Hindi ko naman ako gusto. Sabi nga ng kapatid ko, masebe yan. Sabi, hindi mo kayo kakain. Ako. Yung dito tayo dito yung gawin nakita rin ako. Dito ako, nakakasal na dito, din yung mga pwede na ako natin. Oo. Sabi ko, tayo ka na. Sabi nyo, tayo yung sundero mo. Wala akong gagawin yan. Wala akong gagawin. Ano na sabi ko, wala akong gagawin kahit ano dyan. Dito, may magagawa pa ba? Kasi niya ako. Hindi. Ano ka lang gusto niyan? Sabi ko na, ano gusto niyan? So, wala ka na yan. Sige, walang problema. Sige, pwede na to. Sabi na, pwede na to. Basta, Ano yung mga parang ganyan? hindi, iba yung Plastic na ano. galing ko, galing ko Tito Bigas yan. Bigay ka na, kahit ka na, kumuha ka na ng plato. Sabi, pinagiwan ko. Isakot ka rin pala mo, wala kang kumain. Pagka kumupupo siya, wala ka rin naman. Hindi kaya napalitan ng mga. Pagkutang ganyan, sabi ng kapalit ko. Sige po, yung pinapuro lang gano'n medyo ng pati hindi mo mararamdaman. Parang kung pagkakad na yan yung rito yung butig. Namayat ka siya, ano sa ba? Kaya naman kami nga naman. Kaya yung ingat na titibot, yung yun sa, sa government memory. Hindi ko parang dati nga, yung parang ginawa na lang ng nilito ako na lang talaga yung mukha. Yung mga huling salita niya. Dab na sa akin. Kasi sinangkong ako, huwag na kong mawirili tayo. Magandang gulo na pinagod sa amin yun. Nung malinis ko, napagitag kami, class niya yan. Alis muna ako dito sa mga pinsan ko, lalaro akong tongit din. Nagwili mo ako. Siyempre, wala na tayo. Wala pang ano yun. Mga 2 oras may gitna. Pag-alis na bahay. Kasi sa akin nga si anong dahil ako sa ano lahat. Hindi sa binabanggit na sa akin. Wala kayo kasalanan. Kasi hindi. Ang kasalanan mo lang. At ako rin, tinamad akong mag-aaral. Dahil hindi ako tinamad mag-aaral. Masaya siguro lahat. Ang mga fail ako, pinakailangan ko medyo dito. Nung niligo yung father niya, sir, sino mga anak ko? Iba, si Tito Boy Santo Romana, maagang yung pinamay yun, kinuha yun. Gusto mo nga rin na nakakasama ang ibang sarili ko. Hindi
yun. Sige. Tito Boy. Tito Romano. Ibang hindi na. Kaya na. Ano nga sila. Kaya medyo tahimik talaga eh. Dapat kayo na. Gusto nga niya, gusto itong damag eh, mag-apon. Mapupo na niya. Pagkari sa litan na yun, ito na lang. Ayun yung napagsakal naman si Dami Labra at Dating Labra na magkapatid. Hindi natin si Dami. Sino yun? Oo, ang mapagod si Father, ang anak ko, ang nagkwento sa akin yan, ang totoong hero, hindi ito. Lumapit sa kanya si Dami at natin yung direct. Ang pwede gamitin yung story na yung Labra. Dahil aspiring na rin si Dami ng panahon na yun eh. Yes. Wala nang tuloy eh. Wala silang relasyon. Walang relasyon. Ang kapatid talaga yung director. Oo, si Abel. El Labra. Kaya na siya na nagtagal yan. Dati so Tambastos, tapos yung yung mga pelikula ng Abel Visaya. So, pang bastos sila si Tito. Sa tagal ng panahon, until now, hindi pa rin nakakalimutan nila ang Dating Labra. May iniwas siya, yung may iniwas ng tapat. Kumbaga sa ano yung bang parang mga Rogelio de la Rosa, maaring hindi kilala sa ngayon, pero yung mga nakakatanda, Alam nila. kung sino si Rogelio de la Rosa. Yes. Oh. Yung Chiquito, sa ngayon siguro, baka hindi na rin kilala ng mga kabataan, pero May nila. 80s, 90s, kilala nila yung Chiquito. Dating Labra, kumot sa ngayon lang nawala, Pero iba, no? Hanggang ngayon, kahit mga bata, kilala eh. yung nga lang ang pinakano na talagang salamat at naging Labra ako. Proud kayo na naging bata. Tsaka kami sir, nagpapasalamat din kami sa mga naiambag ng father nyo kasi sobrang laki ng naiambag niya talaga sa industry. Ang daming sumunod na gumaya sa isang Dating Labra pero wala na. Nag-iisa lang ang Dating Labra para sa akin. Hindi mo nakikita ko nga yun, kaya yung Panginoon Jose, Na po. sabi ko, bata niya pa ko. Bata pa ako, hindi ko napakauso eh. Hindi ko lang nakakita. Nagkalinaw. Ang linaw pa. Shoutout pala sa sa FTJ Productions. Kay Sir Jeff Sonora, saka yung buong team niya. Kami po ay nagpapasalamat kasi nabigyan nyo ng linaw yung mga palabas na pinapanood namin na FTJ movies. Salamat po, FTJ Productions. Follow natin ha. Sir, maraming salamat Sir Boy talaga sa pagpapaunlad sa amin. Thank you very much po mula sa aking pagbuturan na amin. So thank you. Palakpakan natin, Sir Boy. Salamat po. Maraming salamat sa pagpunta at sa pagbuhay ng alaala ng lolo ko. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin siya dahil nandito pa rin sa puso natin niya. Hindi nakakalimot. Salamat. Sa tulong, dahil sa tulong. Kilala natin nag-iisang hari ng pelikulang Pilipino, si FPJ. At nandito ang kanyang mga kaibigan. Kapag dumarating dito from the province, para pa rin, no? Bakit po? It's about time naman, kasi puro siya gasto sa inyo. It's about time naman na kumita ang San Miguel. Kaya yun. Pag birthday nun, pucha, isang truck.
bigat lang ang dinadala dyan. Alala ko yung gram dyan dami. Kumusta kayo mga Dre? Welcome sa ITV. Magandang araw sa inyong lahat mga Dre. Ngayon, August 20, 2025. At narito po tayo ngayon sa Manila North Cemetery upang binitain ang ika-86 na kaarawan ng nag-iisang hari ng pelikulang Pilipino, si The King, Fernando Poe Jr. Taon-taon na po natin itong ginagawa bilang pag-alala sa di masukat na ugat ni FPJ sa industriya. 21 taon na ang nakakalipas mula nang siya ay pumanaw. Ngunit hindi pa rin nabubura sa alaala ng bawat Pilipino patuloy na kumakain sa kanya dahil sa kanyang mga pamamagitan sa paulit-ulit na pinapanood ay tila ba buhay pa rin si The King. Nakatutuwang pagmasdan na kahit 2 dekada na nakakalipas ay hindi pa rin nakakalimot na tumalang dito sa kanyang himlayan ang kanyang mga tagahanga, kaibigan, dating katrabaho at mga mahal sa buhay. Ngunit sa kabilang banda ay nakakalungkot din sapagkat habang lumilipas ang mga taon ay paunti ng paunti ang mga taong pumupunta rito dahil pumanaw na rin ang ilan sa kanyang mga kaibigan na palaging narito sa tuwing may okasyon. At ang iba ay mahina na at hindi nakakayanin bumahe kaya inarandog po ng Rai TV at video na ito sa lahat ng mga kaibigan ni FPJ na hindi na nakakatumpad at mga tagahanga na patuloy na nagmamahal sa hari ng pelikulang Pilipino. Dumalo rin sa selebrasyon ang anak ni Senadora Grace Poe at apo ni FPJ na si Congressman Brian Poe upang magbigay tugay sa kanyang lolo at sa lahat ng mga taong patuloy na sumusuporta sa kanyang pamilya. Siyempre, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga pinagdito ngayon. At siyempre sa mga FPJ boys natin na tuloy-tuloy nakakapagod na. Maraming salamat sa pagpunta at sa pagbuhay ng alaala ng lola ko. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin siya dahil nandito pa rin sa puso natin. Salamat sa tulong.
umikot na ako, 21 years na. Lagi kang alaala sa puso na magpakailan mo kayo yung gano'n. Happy birthday, Neven, FPJ The King. Ako nga pala si Ramon Carino Lerner, relative ni Senator Robin Carino Padilla. Ay, ako pala si Ronald Julio, labas na yung TV niya. Itong t-shirt ko, ilang taon na to, dahil ingatan ko sa panagbili sa akin to. Kaya, yung tago-tago na pa sa kaliyero ko. Kaya dala ko po, punta kami pa this year, nakaraan, na pinuntahan ko ng SKD. Ako po yung pinaka-utility na habang buhay. Hanggang tumakbo siya ng presidente, kasama niya pa rin ako. Kaya mga naroon, manager, happy birthday sa'yo.